Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko, yan, at mga kaibigan ko sa ating Panginoong Hesus. Purihin natin ang ating Diyos sa buhay ng bawat isa. Patuloy natin siyang pasalamatan, dakilain sapagkat siya lamang ang Diyos na nag-iisang Diyos. Amen, na dakila, makapangyarihan at tagapagligtas, manggagamot ng ating pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, I just want to share all of us, amen, sa book of 2 Chronica or pangalawang Chronica, chapter 7, verse 14. Yan. Actually po, sa panahon natin ngayon, amen, dumaranas po, amen, ang ating mundo or ang bawat bansa, lalong higit ang ating bansang Pilipinas, ng sari-saring sakuna. Andyan yung lindol, andyan yung sunog, amen, pagputok ng bulkan, at yung mga bagyo, pagbaha, sari-sari. Pero, mayroong nais sabihin sa atin ng Diyos, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Amen? Dahil alam naman natin na ang ating bansang Pilipinas po ay hindi po malayo sa Diyos. Dahil ang bawat Pilipino, tayong mga Pilipino, mapa Luzon man, Visayas at Mindanao, ay talagang tumatawag sa Panginoon. Amen? Nagmamahal, kumikilala sa Panginoon. Pero, sa panahon natin ngayon, may mga Pilipino na kung saan, amen, yung init nila sa pagkakilala o pagtawag sa Diyos nawawala, nanlalamig na. Why? Kasi napapalitan na po, amen, ng, napapalitan ng sari-sari sa mga bagay sa mundong ito. Amen? At yung pag-ibig nila sa Panginoon is nawawala na. Kaya ito po yung nais natin iparating ng Diyos, no, sa ating morning devotion. Sabi dito sa unang Chronica, chapter 7, verse 14, ito yung sabi ng Diyos, para sa ating bansang Pilipinas, para sa ating Pilipino. Yan. Sabi dito, kung ang aking bayan, amen, na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Hayaan natin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ang siyang mangusap at magpaliwanag kung ano ba ibig sabihin ng salita ng Diyos. Amen. Dito sa pangalawang Kronika, chapter 7, verse 14. Amen? Sabi rito ng ating Diyos Ama, amen, no, mga kapatid ko, mga kaibigan, sinasabi ng Diyos sa atin na, sinasabi niya na kung ang aking bayan, pag sinabi kasing bayan, syudad, lugar, amen, and ito yung bayan ng Diyos, hindi lang siya lugar, pati rin mga tao, bayan ng Diyos. Yan, sabi ng Diyos, kung ang aking bayan, amen, ayos mo lang aking cellphone. Yan. Sabi dito ng ating Panginoong Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan, amen, ng aking pangalan, yan. Yan, sabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin. Ibig sabihin ng ating Diyos Ama, yung bayan po niya dito, amen, na kung saan itong bayan niya, tinutukoy niya dito yung bayan ng Israel. Amen. Amen po. Then, tunay po na itong bayan na to, tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Humingi ng saklolo. Parang sa atin din. Kasi tayo, hindi lang naman bayan ng Israel ng Diyos ang kanyang mahal o minamahal. Diba? Tayo din po, lahat ng bansa, hawak niya, pagmamayari niya. Lalo na po yung ating bansang Pilipinas, na kung saan tinatawag din niyang aking bayan. Aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan. Ibig sabihin, ang ating bansang Pilipinas po, bayan po yan ng Diyos. Bakit? Kasi ang bansang Pilipinas natin, amen po, yan yung bansa na kung saan tumatawag sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon. Kaya mapapansin natin, di ba, tayo mga Pilipino sa bansang Pilipinas, tayo po ay likas sa atin. Amen? Likas po sa atin yung reliyoso. Amen? Big sabihin, yung tinatawag nga po na makadiyos. Amen?
Maka-Diyos po ang mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, maka-Diyos po tayo. Then sabi ng Diyos, mayroon siyang sinasabi sa atin or sa ating bansang Pilipinas lalo na kapag ang bayan magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking didinggin sa langit. Amen. At ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito yung nais ng Diyos sa ating mga Pilipino or sa ating lahat bilang tao, hindi lang sa ating bansa, hindi lang sa mga Pilipino katulad natin, lahat ng bansa, lahat ng tao sa mundong ito. Na gusto ng Diyos makita pala sa atin, tayo po ay magpakumbaba. Amen. At dumalangin. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon makita sa atin yung pagiging humble natin sa Kanya. Yung dadalangin tayo sa Lord na ibababa natin yung sarili natin. Hindi po natin itataas. Amen. Na kung saan may kwento sa Bible, isang Fariseo, dumalangin po siya at yung tax collector. Ang kinalugdan ng Panginoong Hesus, yung tax collector at hindi yung Fariseo. Yung Fariseo kasi, pareho sila kasing nanalangin, Fariseo at yung tax collector. Yung Fariseo, nanalangin siya sa Diyos pero may pagmamataas, may pagmamalaki sa kanyang sarili. Amen. Pero yung tax collector, hindi man lang makatingin sa itaas o sa Panginoon. Amen. Dinadagukan ng kanyang dibdib. At sinasabi niya, nakita doon yung pagiging mapagkumbaba ng tax collector na ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako na ako po ay isang makasalanan. Yan. Dumalangin siya. Simple lang yung dasal niya. Pero kinalugdan at pinakinggan siya ng Diyos. Pinili ng Diyos yung dalangin niya. Kaysa doon sa Fariseo na walang ibang ginawa kundi yung pagtaas niya sa kanyang sarili sa Diyos. At yun ang nais makita sa atin ng Diyos. Kapag pala tayo ay dadalangin sa Kanya, makita sa atin ng Diyos yung pagiging mapagkumbaba. Una pa lang before we start to pray, amen kay God, sa Panginoon natin, makita sa atin ng Diyos yung pagiging mapagkumbaba. Kung gusto mong i-load mo yung paa mo, so do it. Lumuhod tayo sa Diyos. Gaya po ni Daniel. Amen. Si Daniel, kilala niyo si Daniel. Si Daniel po ay lingkod din ng Diyos. Diba? Kung makapanalangin siya sa isang araw, 3 times a day. Lumuluhod po siya every time he prayed to God. Binubuksan niya ang bintana. Amen? Talagang kapag nagdasal siya, nanalangin siya, talagang tumitingala siya sa langit. Amen po. Araw-araw ginagawa ni Daniel yon. Sa isang araw, 3 times po siya kung manalangin. So, tayo po kaya. Diba? Nakita dun kay Daniel yung pagiging mapagkumbaba niya. Dahil everyday siyang nanalangin ng mga panahon na yun, diba? Lagi siyang may communication kay God. Itinapon si Daniel sa mga leon. At kahit nandun na siya sa yungib ng leon, amen, yung mga leon po ay nagutom na malalaki pa. Nandun si Daniel, tinapon siya. Hindi po siya kinain. Why? Kasi nanalangin pa rin si Daniel doon sa yungib ng mga leon. Hindi siya kinain. Amen. Hindi siya ginalaw ng leon. Kasi merong nakaprotect kay Daniel. Ang Diyos at ang mga anghel ng Diyos para itikom yung bibig ng mga leon para hindi si Daniel makain or makagat o magalaw. Kumbaga, yung pagiging mapagkumbaba, no? Yun ang gusto ng Diyos sa atin, yung pagiging mapagkumbaba natin sa Lord. Habang tayo nananalangin at aminin natin na tayo'y nagkasala. Then sabi dito pa ng Diyos, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang mga masamang lakad. So ito yung gusto ng Diyos sa atin mga Pilipino, na hanapin natin ang Diyos sa papaanong paraan. Paano ba natin siya hahanapin? Sa pamagitan ng ano? Pagsisimba ba natin lagi sa church? Pagbibigay ng ikapu? Amen? Hindi lang yun eh. Ang paghanap natin ng mukha ng Panginoon, yung araw-araw kahit wala ka sa simbahan, kahit nasa bahay ka, sinisik mo ang Lord sa buhay mo. Amen? Binabasa mo yung salita niya. Kasi the way na binabasa natin ang salita ng Lord, para na rin po nating pinagmamasdan ang mukha ng ating Panginoon. Kaya, tayo mga kapatid, pansinin natin tayong mga tao, even ako, tayong lahat, amen. Kahit dito sa Korea, tumingin ka lang sa kalsada, mga taong tumatawid, kahit mismo ikaw, amen, tayo lahat, hawak natin, nakatingin tayo palagi sa mga phone natin, sa gadget natin. Araw-araw yan. Kahit yung mga maglalakad, tatawid sa kalsada, walang hawak kundi puro cellphone.
Pero ang tanong dito, ang Biblia natin sa bahay, nagagawa ba natin tingnan? Nagagawa ba natin pagmasdan? Nagagawa ba natin basahin? Amen? Nakikita kasi sa atin ng Diyos na mas marami po yung oras na binibigyan natin sa pagtingin sa messenger ng tao, sa message ng tao sa atin. Amen? Kaysa sa message ng Lord. Actually, itong Biblia, letter po sa atin to ng Diyos. Ito yung letter ng Diyos sa atin na meron siyang naisabihin sa iyo. Kaya lang minsan din natin nare-receive yung magandang message ng Lord sa atin. Why? Kasi hindi natin binabasa yung love letter ng Lord sa atin. Ang binabasa natin yung message ng tao. Amen? Hindi yung message ng Lord. Then, sabi rito, no, mga kapatid ko kaibigan, hanapin natin o hanapin ang muka ng Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa, pagbubuli ng kanyang salita every day. Hingi ka kay Lord, mag-ask ka kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng tamang oras, tamang schedule kung kailan ako magbabasa ng iyong salita. Magbubulay. Amen po, no? Kasi may mga araw, may mga oras kasi namin sa busy tayo, sa mga tungkulin natin sa pamilya, sa trabaho. Pero kahit ganun pa man, ilaan natin yung sarili natin, yung puso natin sa pagbabasa, amen po, ng salita ng ating Panginoon. At kapag ganun po yung ginagawa natin everyday, amen po, para na rin nating pinagmamasdan ang mukha ng ating Diyos. Amen? Then sabi pa ng Diyos, talikuran natin ang masamang lakad po natin. Kailangan talikuran na po natin yung mga masasamang lakad natin. Ano-ano yun? Yung mga kasalanan. Kung may galit ka sa puso, sa kapwa mo, ialis mo na yan. Kung hindi ka nagpapatawad, magpatawad ka na. Kung hindi ka nagbibigay ng tulong, tumulong ka na. Amen? Ano pa? Huwag ka nang manlalait. Amen po? Instead, maging mapagmahal ka, maging giver ka. Amen po, no? Kung dati may bisyo ka, talikuran mo na yung bisyo mo. Amen po, magbago na. Alisin na yung alak, sugal. Amen, sigarilyo, pambababae, panlalalaki, alisin na po natin yung mga ganyang masasamang lakad. Amen po, mamuhay tayo sa kabanalan. Kasi yan ang gusto sa atin ng Diyos. Na habang nandito tayo sa mundong ito, itry natin, i-practice natin yung buhay natin, yung sarili natin, na mamuhay sa kabanalan. Amen po. May sinabi po yan sa unang Pedro, chapter 1, verse 15 to 16, mamuhay tayo sa kabanalan. Kasi dyan tayo tinawag ng Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay banal, amen, yamang banal ang tumawag sa atin, kaya magpakabanal po tayo. Amen, sa lahat ng paraan ng ating buhay. Yan ang nais ng Diyos sa'yo, sa akin, sa atin, sa ating mga Pilipino. Then ano pa, didinggin ng Diyos, amen, ang mga dalangin natin. At patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At ano pa, pagagalingin daw niya ang ating lupain. Amen? Kaya ng Diyos pahintuin ang bagyo. Kaya ng Diyos pahintuin ang, ikokontrol niya yung lindol. Yung mga nangyayaring sakuna sa ating bansa. Kung tayong mga Pilipino ay magbabalik loob sa Diyos, magpapakumbaba, dadalangin at aamin sa mga kasalanang ating nagawa at maging mga pagkukulang. At tatalikdan na po natin yung kasalanang ginagawa natin. At mamumuhay tayo sa kabanalan, kabaitan, ipapamuhay natin yung fruit of His Spirit. Ito yung verse na may iwan ko sa inyo before po ako mag-close ng ating video. Yan, sabi nito sa Galatia chapter 5 verse 22. Sabi ng salita ng ating Diyos na dapat nating ipamuhay ang fruit of His Spirit. Sabi dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Number 1, yung love. Katuwaan. Pangalawa, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Verse 23, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yan, big sabihin, mamuhay tayo sa love, sa katuwaan, kapayapaan, at kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. Ito yung dapat nating i-apply sa buhay po natin. Amen? Kaya, tayo mga kapatid, tas may sinabi pa dito sa Colossus chapter 3 verse 5, na sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 5, yan, meron tayong papatayin. Ano yung papatayin natin sa ating sarili, sa ating katawan? Yan, Colossus chapter 3 verse 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Then sabi sa verse 8, datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga galit, yan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahali-hali na mula sa inyong bibig, at huwag kayong magbulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Yan, ito yung dapat nating patayin sa ating sarili, sa ating sangkap, yung mga nabanggit. At isuot natin, ano meron tayong susuot Verse 12, mga bihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal, yan. At minamahal ng isang pusong mahabagin, kagandahang loob, kababaan, kaamuan, pagpapahinuhod. Verse 13, mangagtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din ang inyong gawin. Yan. Ito yung ating isusuot. Amen. Tatalikdan natin yung kasalanan, yung pangit nating pag-uugali, at isusuot natin, amen, ang bagong pagkatao. Amen. Yung pag-ibig, yung kabutihan sa kapwa. Amen po. At tunay po na kaya ng Diyos pagalingin ang ating bansa. Amen. Kaya niya tayong tulungan. Yung nangyari sa ating bansang Pilipinas, hindi yan parusa, hindi galit ang Diyos, hindi. Huwag natin isipin na galit na sa atin ng Diyos kaya tayo nagkakaganito. Maaring nagpaparamdam si Lord sa atin. Amen. Kasi hindi na po natin siya naaalala. Hindi na natin siya napasasalamatan sa lahat ng mga blessings na ating natatanggap everyday. Nakakalimutan natin minsan ang Lord. Mas marami yung prioritize natin kaysa sa Diyos. Gaya nga lang sabi ko kanina, mas marami yung oras na binibigay natin sa pagsa-cellphone. Amen. Sa pagtingin ng message ng tao kaysa sa message ng Lord. Kaya lagi natin tatandaan mga kapatid, itong Biblia. Amen. Salita po ito ng Diyos. Amen. Sabi nga, last verse, talagang God is good. Talagang marami siyang tinuturo sa atin. Hindi natin pwedeng hadlangan yon. Then sabi sa Juan chapter 1 verse 1, anong sabi ng kanyang salita dito? Yan, sabi niya sa Juan chapter 1 verse 1, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ibig sabihin ng verbo, which is salita. Salita. Ito po yung salita ng Diyos. Ito yung love letter ng Diyos para sa atin. Amen? At dito niya pinapakita na mahal tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Ito rin yung pinaka-manual natin. Amen? Para yung buhay natin sa mundong ito, lalakad tayo hindi sa mali, lalakad tayo sa tama. Yung buhay natin, merong right direction. Why? Sinusunod kasi natin yung pinaka-manual ng buhay natin, which is the Word of God, the Bible. Amen? So, mahal tayo ng Lord, nangyayari yung mga sakuna sa ating bansa, hindi dahil sa galit ang Diyos sa atin, hindi dahil sa pinaparusahan na tayo, hindi. Ang Diyos, mabait siya, mapagmahal siya. Amen. Nagagalit din ang Diyos kapag tayo pa ulit-ulit na sumusuway sa Kanya. Pero yung galit niya, may love yun, may pagmamahal. Then, nangyayari yan, yung mga bagyo, baha, nakakaranas tayo ng mga ganyang suliranin, yan po ipagpaparamdam ng Diyos sa atin. Kapag ganyan nararanasan natin sa ating lugar, repent, yun ang kailangan marinig sa atin, yung hingi tayo ng tawad, dumalangin with humble. Magpakumbaba, umamin tayo na, Lord, I am a sinner, nagkasala ako, patawarin mo ko, bigyan mo ko ng buhay na bago, na handang magpatawad, magmahal, tumulong, magmalasakit, arisin na yung mga bisyo sa buhay ko. Yung mga ganon, yung lumakad ako with you, O God, at sa iyong salita. So, andyan naman si Lord para baguhin tayo, tulungan tayo. Ang pangako niya, pagagalingin niya ang ating bansa. Ang pagagalingin niya ang ating bayan. Hindi niya tayo pababayaan. Basta, go back to Jesus and go back to the Word of God. The Word of God is the letter ng Diyos para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. And this is the manual in our life na ating lalakaran. Amen. Sa buhay natin everyday. So, yun lang mga kapatid. Don't forget that Jesus loves you and I love you all. Salamat sa Diyos. Nawa na pagpala ka ng mensahe ng ating Panginoon na kanyang ipinagkaloob this morning in the book of 2 Chronica, chapter 7, verse 14. Ulitin natin. Anong sabi dito? Yan. Basahin ko ulit. Yan. Ipabasa ulit sa atin ng Panginoon kanyang naisabihin sa atin. Pangalawang Kronika, chapter 7, verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin
ay hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So yun lang mga kapatid, Jesus loves you and I love you all. Sarangamida! See you next time in God's will, not my will. Bye! Jesus loves you. Always be happy and keep on praying and reading the love letter, amen, ng Diyos para sa'yo. Amen? So, yun lang. Bye-bye. Jesus loves you.